Napakasimpleng ulam nito, mostly niluluto to sa probinsya. Pero hindi ko alam kung sa lahat ba ng probinsya ay nagluluto ng ganito. Hello mga ka-MU, ako po si Miss Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Nagsalang ako ng kaserola na may tubig. Tapos nilagyan ko ito ng sibuyas at kamatis. Pwede din naman hindi lagyan ng kamatis to kasi ito yung mga panahon na mahal talaga ang kamatis. Nilagyan ko din ito ng bagoong isda. Hindi ko lang alam kung kalasa nito ang ginamos ng mga Bisaya. So, iniwan ko muna to para kumulo. Tapos, meron ako dito 3 pirasong tinapa. Hinimay ko lang ito ng maliliit. Actually, dati nagluluto ako ng recipe na ito na walang tinapa. Masarap din yun. Kaya, ang tinapa ay optional din. Ito naman ay 2 santol, malalaki. Sa ngayon, meron pa ako nabibiling santol dito sa area namin. Sa inyo, kung walang santol, maaari kayong gumamit ng ibang pampaasim. Pagkabalat, tinadtad kong mabuti itong santol kasi gusto ko ito yung malambot talaga dahil mamaya may gagawin tayo dito. So, malamang ang iba sa inyo alam na ang lulutuin ko. Pero sa ibang hindi nakakaalam, ito po isi-share ko po ang idea kung saan ay magbibigay ito ng sobrang masustansyang ulam na walang kamanti-mantika. Ngayon naman, nilagay ko na ang santol. Pag nilalagay ko ito, talagang pinipiga kong maigi para naman lumabas ang katas nito. Kasi nasubukan ko na dati na maglagay nito ng hindi pinipiga. Para sa akin parang may kulang. Parang hindi masyadong naglalasa yung santol. Isa pa, ito ang turo sa akin ng aking nanay. Pigain ang santol. Sabi ko nga kung wala kayong santol, maaari kayong gumamit ng ibang pampaasim tulad ng sinigang mix yung nakasachet. Nasubukan ko na rin yun sa recipe na ito at masarap. Dito sa tinapa, isasama ko tong ulo kasi magbibigay pa rin ito ng lasa. Hinalo ko lang itong mabuti. At dahil medyo nag-reduce yung kanyang liquid, ay nagdagdag ako dito ng tubig na mainit. Ito ay para mas dumami ang sabaw kasi ang aking saluyot ay madami. Tapos tatakpan ko lang ito at pakukuluan sa loob ng 5 minutes. At pagkakulo po ay nilagay ko na dito ang dahon ng saluyot. Maraming sa atin hindi kumakain ng dahon ng saluyot kasi madulas nga siya, di ba? Parang okra lang din. Pero hitik talaga sa sustansya to. Ako po pinakukuluan ko ng mas matagal itong dahon kasi gusto po namin ng husband ko na madulas talaga siya. Pero kung ayaw nyo po ng madulas ito, huwag nyo po siyang pakuluan ng matagal o i-overcook. Kung gulay lover ka, maa-appreciate mo to. Nakagastos nga po pala ako dito ng more or less 150 pesos. Ulam na po namin mula tanghalian hanggang dinner. Partneran lang ito ng paborito ninyong isda o kaya yung mura kahit tuyo, dilis, pwede na. Actually, sa iba pag nagluluto nito ay naggigisa muna pero sa version po natin na to ay hindi na po natin ginisa para naman mas healthy. No oil recipe. At choice nyo po kung gusto nyo yung pinatuyo o yung may sabaw. Kami po gusto po talaga namin ay yung masabaw. Mga ka-MU, familiar po ba kayo sa recipe na ito? Comment nyo naman po kung kayo'y nakaluto na nito o nakatikim na nito.